Babasahin ko mga kapatid as you remain standing, Revelation, pinaka-encourage na verse sa Bible, Book of Revelation. Dahil sa Book of Revelation, binigyan tayo ng assurance ng Panginoon that we will win. That's the assurance. Revelation 20 verse 11, basahin ko sa Tagalog. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sila sa lawa ng apoy, ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. We will talk about ang araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom. Taas natin ang ating dalawang kamay, mga kapatid. Lord, sino ako, Panginoon, para mangaral lang yung salita, O Diyos? Makasalanan din ako, Panginoon, na niligtas mo lang ng iyong biyaya, Panginoon. Isa lang ang aking dalangin, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Gamitin mo ako, Panginoon. Sa kabila ng aking kakulangan, pagkakamali at kasalanan, gamitin mo ako, O Diyos, hindi para sa akin, kundi para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa ay uuwi na nabalik ang takot sa iyo, Panginoon. Nababalik, O Diyos, ang aming banal na takot sa iyo, Panginoon. At ikaw ang mangusap sa mga bisita, O Diyos, na sila ay tatanggap sa iyo. We give you the glory, the honor, and the praise in Jesus' name. And everybody shout, Amen. You may be seated, mga kapatid. This morning, I invite you to stop and think for a moment, what if this is your last day? Paano kung ito na po ang huling araw ng iyong buhay? Ikaw po ang kinakausap ko, mga kapatid. Sa mga patuloy na namumuhay sa kasalanan, sa taong tinatawanan ang Diyos sa panahon ng kasaganaan, pero aligagang tumakbo sa simbahan sa panahon ng pangangailangan. Kayo po ang kinakausap ko. What if this is your last day? Pwede po kayong magtrabaho, kailangan po yan. Pwede pong magnegosyo, pwede pong mag-career, pwede po kayong mag-asawa, gawin niyo po lahat ng gusto niyong gawin. Pero wag niyo pong kakalimutan that you have only one life. Isa lang po ang iyong buhay. Hindi ka po pusa na may 9 na buhay, mga kapatid. Wala pong purgatorio, wala pong reincarnation, na pagkatapos mo mamatay, isilang ka na naman na aso, and then sa sunod magiging kahoy ka, and sa sunod magiging dahon ka. Wala po, pinaglolo ko lang kayo. You have only one life. And you could blow it up forever. Or maybe not. Kaya lagi kong sinasabi, mas mabuti pang mawalan ng buhay kaysa masayang ang iyong buhay. It's better to lose your life than to waste your life. Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die, and after this,
is judgment. Pagkatapos mong mamatay, judgment na po ang iyong haharapin. Walang purgatorio, walang waiting line, walang reincarnation, walang multiverse. After this, ang haharapin mo ay judgment. Ito ang lagi mong tandaan, mga bisita. Iisa lang ang iyong buhay. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Kahit anong gawin mo sa iyong buhay, sa araw ng iyong kamatayan, harap ka sa paghuhukom. Bago ako mangaral sa mga bisita, kausapin ko muna yung church, mga kapatid. Church, be grateful sa inyong salvation. And be humble always and remember the grace of God in your life. We are not better than our visitors. Tayo rin ay pinulot lang at the same pit. Tayo rin noon ay mga vessels of wrath, fitted to destruction. But God showed His riches of mercy and His grace, and now we are called the vessels of mercy. Romans 9:22-23. Pero church, huwag pa rin tayo pakampante. Ang sabi ni Pedro, 2 Peter 1:10, matiyak na kayo ay tinawag at pinili ng Panginoon. Dahil just because your name ay nakasulat sa master list ng church, does not mean ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Just because you profess Christ, does not mean you possess Christ. Ano ang saysay? Nakilala ka ng buong UPC, pero hindi ka naman kilala ng Diyos. Luke chapter 10, verse 19-20, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ni Jesus, tapakan ang mga ahas at alakdan. Ngunit ang sabi ni Jesus, ngunit huwag kayo magalak sa kapangyarihan. Pastor Misha, alam ko, in the future, maging superintendent ka, mga kapatid. Ha? Regional director din. At LM president. Pastor Misha, huwag kang magalak sa posisyon. Huwag kang magalak sa daming invitation sa'yo. Huwag kang magalak sa papuri ng tao. Kahit pa may healing and success sa ministry, huwag kang magalak. Ang sabi ng Biblia, isang bagay ka lang dapat magalak. Ang iyong pangalan ay nakatala sa kalangitan, mga kapatid. Anong saysay ng tagumpay mo? Anong saysay ng kasikatan mo sa mundo kung hindi ka pa rin pupunta sa langit? Walang kabuluhan. Huwag mong ipagpapalit ang ministry mo sa relasyon mo sa Diyos. Huwag mong ipagpapalit ang anumang talent and gift mo. Nothing can replace to your one-on-one relationship with God. Ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, ang galing ko kaya mag-preach, Panginoon. Ang dami ko kayang preaching, ang dami kayang nanood ng preaching ko. May iba naman magsasabi, ang dami ko kayang napalayas ng mga demonyo. Ang dami ko kayang pinag-pray na gumaling, Panginoon. Pero anong sagot ni Jesus sa araw ng paghukom? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. At ang sabi sa Luke 13, verse 28, pag sinabi yun ng Diyos, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin dahil makikita ninyo sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, makikita daw natin sa Abraham doon. Makikita natin si Isaac. Makikita natin si Jacob at lahat ng mga propeta. Habang kayo'y namay, ipinagtatabuyan ng Panginoon. Tanungin ko kayo ulit, mga kapatid. Kung ito na ang huling araw ng iyong buhay, handa ka na bang humarap sa paghuhukom ng Diyos? Are you ready to face Jesus Christ? Remember that old song, lagi ko naririnig yun nung bata ako, mga kapatid. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping on the commandments that He gave? Are you ready to face the Lord?
Huwag kang makakasiguro, mga kapatid. Sinabi sa 1 Peter 4:18, kung ang taong matuwid nga ay mahihirapan pang maligtas. Kung ang laging ang nagsisimba ay hindi pa rin sure na maligtas. Kung ang taong relihiyoso nga ay hindi sure na maliligtas. Ano pa kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos? Tanungin ko ulit kayo, mga bisita, handa na ba kayong harapin ang paghukom? Handa na ba kayong tanggapin ang ating Panginoong Jesus at the great white throne judgment? Kung handa ka na, good for you, praise the Lord. Pero sa inyo na hindi pa alam, huwag kayong mag-alala. Ito ang dahilan kung bakit may krusada tayo ngayong umaga. Ito ang dahilan bakit tayo dinala ng Diyos sa lugar na ito. Lahat sumigaw, Judgment Day. Judgment, Greek word ay krisi o chrono, na ang ibig sabihin ay separation, division, and decision. Ito yung paghihiwalay ng tupa sa kambing. Ito ang paghihiwalay ng mga wheat sa tares. Ang Judgment Day, ito po ang pinakaseryoso at nakakatakot na araw na mangyayari sa history ng mundong ito. Nakita ito ni Daniel, nakita ito ni John the Beloved, and whether you like it or not, it will happen, and it must happen, and it's unstoppable. May araw pong darating, at yun po ang araw ng paghukom. And I can hear the sound of His coming, mga kapatid. Gusto ko pong ipagsigawan sa inyong lahat. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Tigilan na ang paglalaro. Tigilan na ang pagiging hipokrito. Malapit nang bumalik ang Panginoon. I can hear the sound of the trumpet sa bawat balita, sa bawat lindol, sa bawat update na nangyayari sa Israel. Ramdam na ramdam ko, malapit nang bumalik at ang Panginoon. At tingin niyo, mga bisita, nandito kami para magpatawa lang. Wala kami dito nga para mag-encourage, mag-motivate, mag-lecture o magbigay ng life hacks or tips. Nandito kami dahil merong darating na araw, isang nakakakilabot na araw. Ang araw ng paghuhukom. Yun ang dahilan bakit kayo dinala ng Panginoon dito? Dahil kung dinala namin kayo dito para lang sabihin mahal kayo ni Lord, you will take that for granted. Pero kailangan mong maintindihan ang realidad na mayroong araw ng paghukom. Sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, that we persuade men. That's the bottom line. That's the main motivation. That's the conviction of what we are doing because we know the terror of the Lord. Meron pong Judgment Day na darating, mga kapatid. Lahat sumigaw, Judgment Day. At salamat sa Panginoon na may Judgment Day. Dahil ang araw na ito, this is the day of perfect justice because our world is filled with injustice. Ang mundo natin ay puno ng unfairness and inequality because we live in a broken and fallen world. Nasa mundo tayo na ang mustisya lang ay para sa mga mayayaman, habang yung mga law-abiding ang mga nagdurusa. Nasa mundo tayo na ang mga kriminal ay napapalaya, habang ang mga inosente ang napaparusahan. Everything in this world is backwards, mga kapatid. Pabaliktad. Na sinabi sa Isaiah 5:20, baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. At minamabuti naman yung masama. Hallelujah! Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman. At ang kadiliman itinuturing na kaliwanagan. Yung lasang mapait, sinasabing matamis. At yung lasang matamis ay sinasabing mapait. Yan yung mundo natin ngayon. Binabaliktad lahat, mga kapatid. Pero salamat na lang, merong araw ng paghukom where God will settle all this account and will execute His perfect justice.
Kaya magtiwala kayo sa sabi ng Diyos, vengeance is mine, saith the Lord. Yung mga kriminal, mga child molester, mga psychopath, mga killer, mga kapatid, mga serial killer, maaring makakatakas sila sa kulungan. Pero hindi sila makakatakas sa araw ng paghukom. Maaring ngayon iniisip nyo, parang ang unfair. Bakit yung mga masasamang tao, sila ang nagpa-prosper, habang yung mga matutuwid, sila ang nagdurusa. Parang ngayon, unfair lang yan. Pero sa araw ng paghukom, everything starts to make sense. Everything starts to make balance. Yung mga sikat sa mundo ay walang kwenta sa araw ng paghukom. Yung mga mayayaman, yung mga tanyag na tao, sa araw ng paghukom ay yuyoko sa banal na presensya ng Panginoon. Lahat ay mababaliktad, mga kapatid. Actually, I was studying yung parable ng rich man and si Lazarus, mga kapatid. Nakasulat ako ng preaching doon. I hope makapreach ako ulit at mapreach ko yun dito, mga kapatid. The day where everything is reversed. Dahil doon, mga kapatid, yung mayaman, at si Lazarus mahirap, pagdating sa impyerno, si Lazarus yung mayaman yung mahirap, mga kapatid. Si Lazaro na walang makain sa lupa, mga kapatid, kahit man lang crumbs, hindi siya binibigyan. Pero pagdating sa langit, siya ang nakakain. Yung mayaman, nakikiusap, kahit patak lang ng tubig ay sapat na para ma-relieve siya. At yun lang yung parable, Pastor Misha, na may binanggit na pangalan. Lahat ng parable ni Jesus laging, there was a certain man. Pero pagdating doon, binanggit na may pangalan, Lazaro. Si Lazaro. Pero yung rich man, walang pangalan. Si Lazaro napunta sa langit, may pangalan. Yung mayaman napunta sa impyerno, walang pangalan. You know why? Dahil pagdating sa impyerno, your name does not matter anymore. I don't care anong reputasyon mo sa mundo. I don't care anong titulo mo. I don't care gaano karami ang pera mo sa bangko. Sa araw ng hukuman, mababaliktad ang lahat, mga kapatid. You have only one life. You have only one life. Give your life to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 2 Corinthians 5:10, sabi doon, lahat tayo ay haharap kay Kristo para hatulan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung may mga taong ginawan kayo ng masama, huwag kayo na kayo gumante. May araw ng hukuman, mga kapatid. Ang ganti ng Diyos ay hindi dito sa mundo. Yung judgment day, yun ang pinakaganti ng Diyos, mga kapatid. That the Bible said in the book of Psalms that He that seated on the throne will laugh. Tatawanan tayo, mga kapatid, sa ating kalagayan. Ganun po, nakakilabot yung araw na yun, mga kapatid. And sabi sa Revelation 20 verse 11, harapin natin yung judge. At yun ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa mga taong lagi nagsasabing, saka na lang, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Sabi po sa Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas, pagkat hindi mo alam kung ano ang magaganap. Huwag mong sabihin, next time na lang. Huwag mong sabihin, saka na lang ako kay Jesus, focus pa ako sa study. Saka na lang ako kay Jesus, focus muna ako sa career. Saka na ako kay Jesus, focus pa ako sa negosyo. Saka na lang ako kay Jesus, focus pa ako sa pamilya ko. Saka na lang. Decision mo yan, mga kapatid. Pero merong araw ng paghukom. At doon makikita mo ang malaking tronong kulay puti. At ang nakaupo doon, mga kapatid, ay yung Diyos na lagi mong iniiwasan. Yung Diyos na lagi mong tinatawanan. Yung Diyos na ginagawa mong pulutan sa biruan. Makikita mo siyang punong-puno ng kaluwalhatian, mga kapatid. At kikilabutan ka sa kanyang presensya. Araw ng paghukom. Darating yung araw na yon, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi man kayong pinakamayaman sa mundo. Hindi nyo man mabili yung bahay na gusto nyo, yung sasakyan na gusto nyo. The most important life is not the life here, but the life hereafter. The life after death is the life that matters. And the death that matters is not the death in this life, but the death after the death.
which is the second death, mga kapatid. And Revelation 19:12, kilala natin si John the Beloved. Kung merong pinaka-close na disciple si Jesus, si John the Beloved yun, mga kapatid. The Bible says, lagi siyang sumasandal kay Jesus. Na inaakusahan pa siyang bading daw siya, mga kapatid. Dahil lagi siyang humihiga sa balikat ni Jesus, sa bosom ni Jesus. Pero pagdating, nung pinakita sa kanya ng Panginoon, ibang aura ng Jesus ang nakita niya, mga kapatid. Tandaan nyo to, mga bisita, sa araw ng paghukom, hindi po Jesus na compassionate ang makikita nyo. Hindi po Jesus na punong-puno ng pag-ibig ang makikita nyo. Hindi po Jesus na mahabagin ang makikita nyo. Ang makikita nyong Jesus na nakaupo sa trono ay Kristo na banal na hukom. Isang Diyos na punong-puno ng galit. Isang Diyos na punong-puno ng hustisya. Nang sabi ng Bible, nung nakita niya si Jesus, ibang Jesus na, mga kapatid. Same Jesus, pero iba na yung aura niya. Ang sabi ni John, nagliliyab ng apoy ang kanyang mga mata. Ang ulo ay maraming korona, basang-basa sa dugo. Ang kanyang kasuotan, may matalim na tabak ang lumalabas sa kanyang bibig. At ang kanyang tinig ay parang rumaragasang tubig, mga kapatid. Ngayon, ang nakikita nyo ay Jesus na punong-puno ng grasya, punong-puno ng awa. Iniimbitahan kayo, mga kapatid, pero wag mong abusuhin ang invitasyon ng Diyos. May darating na araw ng Jesus na makikita mo ay umapoy ang mga mata, punong-puno ng galit. At sabi sa Philippians 2:10, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay luluhod. Ang lahat ay magpupuri, mapalangit, mapalupa, mapailalim ng lupa. Lahat ay luluhod dahil natakot sa kilabot at sa kabanalan ng ating Panginoon. At sa pagharap mo kay Jesus, hindi mo po kasama ang magulang mo para magpaliwanag doon. Pasensya na po, Jesus, the busy kasi ito sa school niya. Summa cum laude kasi ito. Wala pong pastor doon, wala si Pastor Misha doon to stand for you and explain. Ni Jesus, pina-follow up naman namin to siya. Wala ka pong lawyer doon, walang pastor doon, walang zone leader doon na magde-defense sa'yo. Ikaw lang ang harap sa paghukom ng ating Panginoon. At haharap ka sa paghukom, hindi po para i-evaluate yung ginawa mo. Yun po ay hindi examination, hindi po evaluation. Yun po ay sistensya. It's a judgment, it's a period, mga kapatid. Walang rebuttal, walang testimony, walang appeal, walang parol, walang chance, walang awa, walang kapatawaran, walang habag, at higit sa lahat, walang katapusan, mga kapatid. Ayun ang iyong haharapin sa araw ng paghukom. Sobrang nakakakilabot, mga kapatid, humarap sa paghukom ng Diyos. Si Job nga, nilarawan niya ang pakiramdam. In Job 9, verse 3-8, sabi ni Job, meron bang maaring makipagtalo sa kanya? Walang makasagot kahit isa sa kanyang 1,000 tanong. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya at nagtagumpay? Inuuga niya ang bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinudurog. Buong lupa niyayanig, inuuga ang saligan ng daigdig. Maari niyang pigilan ang pagsikat ng araw bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan. Kanyang tinakpan ang dambuhalang karagatan. Verse 12, Job 9:12, sabi ni Job, meron bang makakalapit sa Diyos at sabihin, bakit mo ginawa yun? Verse 14-16, sa harap ng hukom ng Diyos, ang tangi kong magagawa ay magmakaawa. Pagkaharap mo ang Diyos, mga kapatid, wala kang ibang masasabi kundi magmakaawa sa Panginoon. You cannot argue with God. You cannot debate with God.
Kahit mayaman ka, hindi mo pwedeng suhulan ang Panginoon doon. At sabihin mo, sige na Lord, babayaran kita kahit magkano, iligtas mo ako. Please Lord, milyon, bilyon, trilyon. Kaya ko Lord, wala po. Hindi mo po masusuhulan ang Panginoon, mga kapatid. Hindi ka makakapag-alibay, hindi ka makakagawa ng excuse. Everything is open and naked in His eyes. Nakita niya lahat ng iyong ginawa. Mula nung kindergarten ka, hanggang elementary ka, hanggang high school ka. Bawat detalye ng buhay mo ay nakasulat sa aklat, mga kapatid. Walang makakatakas kahit isa. Ang bawat inisip mo, ang bawat sinabi mo, ang bawat pinuntahan mo, ang bawat kinain mo, ang bawat sinuot mo, ang bawat nakausap mo, lahat yon ay nakasulat sa araw ng hukuman. Kaya sinabi ni Job 9:19, sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin, hindi siya maaring pilitin. At ang sabi ni Job, sino tayo para tumayo sa hukuman ng Diyos? The God of the universe, the maker of heaven and earth. Ako, I'm just a little human being. I'm just a speck of dust in this big, wide universe. And I will argue with God at sabihin ko, Lord, iligtas mo ako. You think you can stand in the presence of the Lord? Pagdating mo sa Judgment Day, pag tinanong ka ng Diyos, ikaw, Mr. and Miss so-and-so, bakit kita dapat papasukin sa aking kaharian? Anong isasagot mo, mga kapatid? Dahil nag-aral ka? Dahil sikat ka? Dahil wala? Dahil marami kang pera? Sa araw ng paghukom, doon mo mapagtatanto yung sinabi ni Jesus. Mark 8:36-37, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? And I can imagine sa araw ng paghukom, Pastor Misha, ang ingay ng tao doon, nag-iiyakan, naghihiyawan. At alam nyo ba anong sinisigaw ng mga tao doon? One more chance, Lord! Please, one more chance! Pagbigyan mo kami, Lord, please! One more chance! Kahit one day lang, itatama na namin ang sarili namin. Please, Lord, give us one more chance! One more chance, Lord! Please give us, Panginoon, nagmamakaawa kami. Promise, Lord, magtitino na kami. Promise, Lord, promise. Lahat magmamakaawa. Anong pwede namin ibayad, Lord? Sige na, Lord. Lahat na isakripisyo namin, buhay namin. Please, Lord, maawa ka. Ngunit sinabi sa Mark 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita, ikakahiya rin kayo ng anak na tao pagparito niyan na taglay. Luke 12:9, ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng mga anghel. Ikakaila ka ng Diyos. You will beg, you will ask for mercy, but repentance is too late. Prayer is too late. Worship is too late. The door of grace is over. It's a day of judgment. Huwag kayo mag-alala sa pera niyo, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala sa sasakyan, sa bahay. Ang alalahanin nyo, what will you do when you stand at the judgment seat of Christ? Ano yung preaching mo, Sir Rich? Ang dapat katakutan? Right? Ano ang dapat katakutan? Totoo yun, mga kapatid. Sinearch ko nga sa internet, mga iba't ibang uri ng takot ng tao. I'm surprised, mga kapatid. May iba takot sa certain colors, takot sa kulay pink, takot sa red. May iba takot sa daga, takot sa ipis. Number 1 doon, ahas. May iba takot sa tubig, ayaw maligo, mga kapatid. May iba takot sa clown. May iba takot magmahal muli. Takot sa gagamba. Pero alam mo, kinagulat ko, Pastor Misha, wala man lang God sa list. Wala man lang nakasulat doon na merong pang takot sa Diyos. Ang mundo natin is crazy dahil takot sila sa maling bagay.
Mas takot pa sila sa ahas kaysa sa Diyos. Mas takot pa sila sa ipis kaysa sa Diyos. Mas takot pa sila sa daga kaysa sa Diyos, mga kapatid. Ibalik natin ang takot natin sa Panginoon. Hebrews 10:31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Akala ko noon, Pastor Misha, yung Hebrews 10:31, nasa kamay ka na ng Diyos, nahulog ka. Hindi pala yun maibig sabihin. Ang ibig sabihin, nahulog ka sa kamay ng Diyos. Which represents His anger, His justice, mga kapatid. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Hallelujah. Can you imagine? Can you imagine? Sa hospital ka na. Tit, tit, tit. Malapit ka nang mamatay, mga kapatid. Diyan yung pamilya mo, niyakap ka. Akin na yung ano mo, yung ATM mo. Kapatid. Mamamatay ka na. You'll die. Okay? And then suddenly, boom, nag-blackout. Matay ka na. At pagka-blackout, mga kapatid, dilat mo, nasa ibang dimension ka na. Nakita mo yung gates of pearls and walls of jasper. And then nakita mo sila, si Abraham, shucks, si David ang gwapo, OMG. Gulat ka, mga kapatid. Ano sila? At higit sa lahat, nanginig ka, nakita mo si Jesus, mga kapatid. At sa wakas, pupunta na ako ng langit. Sa wakas, papasok na ako. Sa wakas, ito na yung matagal kong iniintay. So paglapit mo kay Jesus, Jesus, ako to! Ako to si Earl! Ako yung evangelist, ako yung lagi nagpipreach! Masaya ka! And then, ang isasagot sa'yo ni Jesus, do I know you? Hindi kita kilala. Ako ang nagpipreach! Ako ang kumakanta ng mga Christian songs! Pero ang sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat, mga kapatid, na pwedeng mangyari sa iyong buhay. What profit for a man if he gain the whole world and lose his own soul? And as you face judgment, nanginginig yung kamay mo. Umaasa ka ng masulat, binuksan yung aklat ng buhay, hinahanap yung pangalan mo. Wala talaga. Your name is absent, mga kapatid. That is the most terrifying day na pwedeng mangyari sa iyong buhay. July 8, 1741. Unforgettable day sa England, mga kapatid. Ito yung time na backslide na yung England. Lahat ay namumuhay na sa kasalanan. Wala nang simbahan. Pero meron pong ginamit ng Panginoon na isang evangelist na ang pangalan ay si Jonathan Edwards. And even you go to England, lahat yan, hindi nila makakalimutan. Ang pinaka-memorable day sa araw ng England, when Jonathan Edwards started to come out of the street and start preaching the gospel. And Pastor Misha, hindi Jesus loves you yung title niya. Hindi God loves you no matter who you are ang title ng kanyang preaching. Hindi po the grace of God ang kanyang preaching. Hindi po mercy ng Diyos ang kanyang preaching. The Bible says, not the Bible says, but history says, mga kapatid, ang title ng kanyang preaching, Sinners in the Hand of an Angry God. Ang mga makasalanan sa kamay ng galit na Diyos. At nagsisigaw-sigaw si Jonathan Edwards doon sa street. At sinabi ni Jonathan Edwards, God's wrath towards you burns like fire. He looks upon you as worthy of nothing else but to be cast into the fire. You are 10,000 times so abominable in His eyes. The wrath of Almighty God is now undoubtedly hanging over a great part of this congregation. Nagsisigaw-sigaw doon si Jonathan Edwards, galit ang Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa bansang ito. Tayo ay parang mga uod na handa ng pisain sa galit ng Panginoon. Galit siya sa ating kasalanan. Galit siya sa ating karumihan, sa ating pagtalikod. And the Bible, and the story says, yung mga tao ay nagmakaawa. They plead and they tremble. Jonathan Edwards, tama na! Jonathan Edwards, hindi na namin kaya. And according sa document, sinabi ng mga tao, they feel like they were in hell. They were sobbing and pleading and begging Jonathan Edwards, tama na, hindi na namin kaya. Trouble starts in your life when you stop trembling. Meron pa bang nagpipreach ng ganyan ngayon?
Iilan na lang, mga kapatid, ang may backbone na tumayo ulit sa pulpit at mag-preach, repent of your sins. The wrath of God is about to come. Jesus Christ is coming soon. And if you will not accept Him, you will go to hell. That's unpopular, but that is the truth. That's what you need to hear. Hindi natin kailangan ng church na pabebe. Hindi natin kailangan ng church na nambobola. Sabihin natin ang totoo na ang tao, pag wala kay Kristo, sila ay harap sa araw ng paghukom. Ito yung nawawala, Pastor Misha, sa panahon natin ngayon. Mapa-youth camp, mapagawain, lahat ng preaching na lang, lagi na lang hype, lagi na lang talunan, sigawan. Where's the message about repentance? Where's the message about doctrine? Where's the message about holiness? Where's the message about revival? We love to jump and we love to shout, mga kapatid. Tuwang-tuwa yung mga young people, sabay pag-uwi, teenage pregnancy, no backslide, nahulog sa drugs. Bakit? Ang nagpa-pump up sa pulpit ay hindi Word of God, kundi modern flattery, motivation, people-pleasing messages. We need the old-time apostolic doctrine. We need to preach the truth. Boring na kung boring, but this is the Word of God. Narinig niyo yung media team, yan sa papel binigay ko sa kanila, isang katutak ng Bible verse, mga kapatid. Hear me, pag nagpe-preach ka, na hindi ka nagko-quote ng scripture, it's only you speaking, not God. We don't need your talent, we don't need your eloquence. We need to hear, thus saith the Lord. We need to hear, thus saith the Lord. At sa preaching ni Jonathan Edwards, nabalik yung revival doon sa England by the preaching of the wrath of God. At sinabi ni Jonathan Edwards, isang famous quote na sinabi niya, "Oh God, stamp eternity into my eyeballs. Always help me to see life from eternal perspective." Na hindi ako maiinggit sa kayamanan ng sanlibutan, sa kasikatan, but my mind is always setting your affections on things above and not on things on this earth. Di na ba naintindihan, mga kapatid? Galit ang Diyos! That's the truth, galit ang Diyos! Magalit nga lang mama ko, nanginginig ako eh. Magalit nga lang si Bishop, kinikilabutan ako eh. How much more na malaman kong galit ang Diyos? Alam niyo ba, pag galit ang Diyos, lahat ng pinaghirapan mong negosyo for 20 years, pwedeng mawala sa isang iglap, mga kapatid. Yung asawa mo, yung anak mo, pwedeng kunin niya ng Panginoon anytime pag galit ang Diyos sa iyo. Tapos tawa-tawa lang tayo. Tatratuhin niyo yung pagsamba sa Diyos na parang laro-laro. Anytime, pwede pabagsakin ng Diyos ang karir mo. Bawat pag-iisip ng kasamaan, bawat kalaswaan, bawat kabastusan, bawat pagmumura, bawat hit-hit ng sigarilyo, bawat laklak ng alak, bawat pagtatanim ng hinanakit, iniipon mo ang galit ng Diyos. Go on and curse him. Go on and reject him. Ignore him. Ridicule him and mock him. But thus saith the Lord, judgment time is coming. Judgment time is coming. It's looming on the horizon. And the Bible says, in Matthew chapter 10, verse 15, sa araw ng paghukom, mas maganda pa yung Sodom at Gomorrah. Sodom and Gomorrah was burned into ashes, mga kapatid, pero sasabihin, sa araw ng paghukom, mas tolerable pa yung nangyari sa Sodom at Gomorrah kaysa sa araw ng paghukom. That's the judgment of God, mga kapatid. Nakita ni John, Revelation 20:12, nakita niya great and small. Sa araw ng paghukom, ang posisyon mo, ang titulo mo, ang kayamanan mo, it will mean nothing. Sabi ni John, I saw both great and small. Ibig sabihin, the famous and the not famous.
I saw Alexander the Great. I saw Stalin and Hitler and Napoleon Bonaparte. These are great people on earth. Pero pagdating sa judgment, mga kapatid, wala silang silbi. The Bible says, at sino man ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So tanungin ko ulit kayo mga bisita, what if you have 2 minutes to live? Then after this is judgment. What will you do? Anong ipapayo niyo sa akin? 2 minutes na lang ang buhay ko, harap ako sa judgment ng Diyos. Anong ipapayo niyo sa akin? Uminom ng alak? Pang-chicks? Kumain ng pinakamasarap na pagkain? Anong gagawin niyo kung alam niyo 2 minutes na lang at harap kayo sa judgment ng Panginoon? You know what to do? Kung hindi niyo alam, okay lang. Ako alam ko, mga kapatid. I know what to do. Before you die, before you face judgment, here it is. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth, that's the number one thing. Believe on the Lord Jesus Christ. John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa puot ng Diyos. So una mong gawin, kung ayaw mong maging parte ng paghuhukom ng Diyos, kailangan mong maniwala kay Kristo Jesus. Sa biblical term, manampalataya ka. Sumampalataya ka sa Panginoon. John 6:47, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hebrews 11:6, ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. Believe on the Lord Jesus. In Acts 16:30-31, nung gusto na pong mag-suicide ng Philippian jailer, ang sabi ng Philippian jailer, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, ito sila Pablo. Ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Believe on the Lord Jesus Christ. Believe in what? Believe that He is who He claimed to be. Maniwala ka sa Kanya pong kiniklaim. Ang sabi ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, katotohanan, at buhay. John 6:35, ako ang tinapay ng buhay. John 4:14, ako ang tubig. John 8:12, ako ang ilaw. John 11:25, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Believe on the Lord Jesus. Stop trusting yourself. Stop trusting your opinion. Stop trusting your assumption. Stop trusting your tradition. Believe on the Lord Jesus. Ang magliligtas sa iyo ay hindi religious affiliation. Ang magliligtas sa iyo ay hindi yung tradition. Ang magliligtas sa iyo ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kung ayaw mong umarap sa hukuman at galit ng Diyos, maniwala ka sa ating Panginoon. Acts 4:12, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. John 20:31, sumampalataya ka na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon ka ng buhay sa pamamagitan niya. Believe on the Lord Jesus. Ilang oras yung binigay ko? 2 minutes. 1 minute, believe on the Lord Jesus Christ. Next, 30 seconds. Number 2, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Repent. Bakit? Ang sabi sa Ezekiel 18:23, ang sabi ng Diyos, hindi ko ikinasasaya ang kamatayan ng masama. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Hindi gusto ng Diyos maimpyerno ka.
Hindi nais ng Diyos na mapahamak ka. Ang nais nga ng Diyos, tumalikod ka sa iyong kasalanan at magkaroon ka ng bagong buhay. 2 Peter 3:9, sapagkat hindi niya nasa na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Na sinabi nga sa Bible in Luke 15:10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Gusto niyo bang maging masaya ang Panginoon? Lagi tayo nagpipray, paano tayo maging masaya? Hindi natin pagpipray, Lord, paano ba kita mapapasaya? Malinaw, ano nagpapasaya sa Diyos? Hindi nga niya sinabing kailangan 100 or 300,000. Sabi niya, kahit isa lang na magsisi sa kanilang kasalanan, nagagalak na ang mga anghel sa langit. At naniniwala ako, uuwi tayo na nakangiti ang Diyos, mga kapatid. At masaya siyang nakita na ang mga tao ay nagsisi. It is His delight to give mercy. That's in Micah chapter 7. Ang hilig ng Diyos, ang katuwaan ng Diyos ay magpatawad ng mga makasalanan. Every Sunday nakangiti ang Diyos, tumitingin sa atin, sinong gusto ng kapatawaran ko? Sino gusto ng kapatawaran ko? I enjoy seeing you restored. I enjoy seeing you coming back. I enjoy seeing you forgiven and cleansed and justified. Masaya ang Panginoon pag ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Luke 13:5, pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang kasalanan, mapapahamak din kayo. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos, Acts 3:9, upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Dahil ang pangako ng Diyos, 1 John 1:9, kung ihahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo ng Diyos sa mga ito, sapagkat siya ay tapat at mabuti. Hindi ka patatawarin ng Diyos dahil karapat-dapat kang patatawarin. Patatawarin ka ng Diyos dahil siya ay mabuting Diyos. At siya ay tapat na Diyos, mga kapatid. Ang cross is not the immunity of sins, pero ang cross is an assurance that we will be forgiven. Kalakip sa pagsisisi, Acts chapter 2, verse 37, nagtanong ang mga tao kay Pedro, ano ang dapat naming gawin? Verse 38, Acts 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Doon lang ba't nagtatapos? At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Dahil ang sabi sa Mark 16:16, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So meron tayong 1 minute, manalig kay Kristo. 30 seconds, magsisi. Meron pa tayong ilang seconds, mga kapatid, na tumanggap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Gusto niyong malaman paano masulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Manampalataya ka kay Jesus, magsisi ka sa iyong kasalanan, at magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Yun po ang inutos sa atin ng Panginoon. Pero hindi nagtatapos na manampalataya, magsisi at mabautismohan ka lang. Ang sabi sa Acts 19:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? So hindi pwedeng hanggang baptism lang. Kailangan mong makatanggap ng bautismo ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Bakit tayo kailangan mabautismohan sa tubig at sa Espiritu? Malinaw po ang sabi ni Jesus, John 3:5. Maliban ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok. Makakapasok hindi. Hindi makakapasok ang hindi na ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid. So live your life, do your work, reach your dreams, career and ambition. But just remember, at the end of the day, it's not you and your work. It's not you and your business. It's not you and your career. It's you and God. You will face the throne of God.
So kung tanungin niyo ako, Evangelist, kung ito na ang huling araw ng buhay ko, at after ko nito ay harap ako sa judgment, what will I do? I have the answer, mga kapatid. Be born again. If this is your last day, be born again. Tumayo tayo lahat at purihin natin ang Panginoon sa ilang sandali. Kung nananampalataya ka kay Jesus, itaas mo ang iyong kamay, purihin nga muna natin siya sa ilang sandali.